I'm Hannah May Aldeza, 27 years old, and I'm a sales executive na subsidiary ng isang bank. Wala akong nakikita. Talagang totally blind. Yung sinasabi nilang black, hindi ko nga rin alam yun eh. Blind na ako since birth. Premature baby kasi ako eh, so 7 months pa lang, pinanganak na ako. Hindi raw na-develop yung eyes and na-overdose sa oxygen and nagkaroon ng glaucoma na rin. Isa siyang eye disease. Kaya ng kaya, maliliit na tayo. Tagal mo kasi maligo eh. Kahit pa paano naturuan din ako ng independence. Naiisip ko na sana makakita naman ako. Or sana kahit konti man lang nakakakita ako. Pero, nung lumalaki ako, hindi ko naiisip na yung mga bagay na bakit ako pa eh. Kasi, nasanay na ako. Ganito na talaga ako eh. Mga bata, merong mga nagtutukso sa labas kasi hindi naman may iwasan yun eh. Siyempre masakit. Pero, nung lumaki na ako, alam ko na totoo naman kasi. I took up Bachelor of Science in Computer Science. Bata pa lang kasi ako, mahilig na ako sa technology. 9 years old pa lang talaga ako. Nagpaturo na akong mag-type. Wala pa yung software namin na ini-install kung saan nagsasalita yung computer. Talagang gusto ko lang matutunan kung paano. And then nung college ako, sabi ko, why not? Ang ginawa ko kasi nung college, meron akong sighted guide. So, siya yung nagdi-dictate sa akin. Challenging yung course kasi may mga visual aspects kagaya ng computer graphics. Minsan yung mga professor ko hindi alam kung paano ituturo sa blind yung visual concept. Nung college lalo, I didn't want to give them a reason para i-treat ako differently. Minsan mayroong mga instructors ako na nagsasabi na huwag mo na lang itong gawin, ipapasa na lang kita, hindi ako pumapayag. Kasi, number one, syempre na-challenge ako. And then sa classmates ko, may mga nasasabi yung mga classmates ko, parang, ay, kung ganun, edi sana nabulag na lang din pala ako. Kapag nakakarinig ako ng ganun, lalo ko namang ipinapakita sa kanila na hindi naman kailangan yung ganong mentality eh. College pa lang talaga ako, nag-work na ako. Sa akin kasi, yung paniniwala ko dyan is, if the opportunity doesn't knock, parang 'di ba, create your own. Bakit hindi mo gawin? Good morning. Okay, time in na. Sa totoo lang, mahirap maghanap ng job. Lalo na if you're blind and you're a woman. Marami na talaga akong in-applyan na jobs. Sasabihin na talaga nila agad sa'yo, ay sorry kasi we can't accommodate ikaw dahil dun sa case mo. Kasi you're blind, we don't have special facilities. Ang kailangan ko lang chance. And then, a computer, noong mga panahon na yun wala, sabi ko hindi na talaga siguro ako magkaka-job. So, yung transition sa home-based job to office-based was through an organization called Atrieve. May tumawag naman sa akin yung isang member ng isang organization na
sinabi sa akin, meron daw call center training. So ako naman, wow, something new ulit. So sige, gawin natin yan. Talagang na-stress ako ng mga unang weeks kasi wow, ganito pala yun. Bakit ko nga ba ginusto dito? So, yung challenge din, apart from hitting the target, is to prove to them na kaya rin namin. So, dapat mag-hire pa sila ng iba pa. Twitter, forward meets and list timeline for Twitter. Twitter, blank, heading level 2. Active talaga ako sa Keyboard shortcuts Twitter. are available for compute. Dismiss blank. Dismiss this message. Malaking tulong din talaga yung social media para magkaroon ako ng maraming friends and makapag-network din. Kung merong opportunities dyan, job doon, anything really. Right now, I have a girlfriend, si Hannah. Kapangalan ko rin siya. I met Hannah on Craigslist kasi I posted an ad. I want to meet a girl who knows how it is to be attracted with another woman so I can talk to her. Very different yung relationship ko now that I'm with a sighted person. Sige, matutulungan kita, yan, Maraming na-introduce na bagong experience yung being with Hannah, with a sighted person. Siya mismo nagdi-describe sa akin ng mga bagay-bagay sa paligid. Ibang klase yung experience na, you know, you enjoy yung things, yung sunrise or sunset. Talagang I want to be an independent blind woman. Kasi hindi naman habang buhay nandyan yung family ko, yung parents ko, I accept that. And gusto ko pagdating ng time, ako na rin yung nagta-travel mag-isa. Ako na rin yung nagluluto ng sarili kong food. Ako yung namumuhay na mag-isa. Kung ano kaya yung kaya kong gawin para makatulong din sa mga fellow blind people dito sa Philippines. Gusto ko sana na magkaroon ng independent living training center for blind people na affordable naman or transport service for blind people. I challenge myself to be more excellent, to be different kasi ayoko nung labels na ganun. Pag blind ka, teacher ka. Pag blind ka, masahista or musician or beggar. We're competent. Just give us a chance na i-prove yun sa workplace. Yung mga labels na hindi ko gustong naririnig is impaired, tsaka disabled, challenged. Kasi, bakit hindi mo na lang direktahin blind? Totoo naman. Kasama yan sa identity ko, so why not? Yun naman talaga yung ako